Magandang araw po mga kapatiran. Ayan, welcome po sa ating gawain. Nandito po tayo sa ating CLF 40-day prayer and fasting for the nation po na nasa ika-44 na yugto na po. At ang tema po ng ating season ngayon ay yung the reasons that made me to decide to follow Jesus. Ang objective po nito ay to be able to share our personal journey sa reasons natin why we made or decided to follow Jesus, and to be able to impart our experiences on how our decision to follow Jesus changed me, and of course to inspire others to follow Jesus. Yan. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin at damhin po ang presensya ng ating Panginoon. Pumikit po tayo at sabay-sabay po tayong manalangin. Hallelujah, Father, Lord God. We pray, Lord God, today, Panginoon, na ikaiyo po ang maitaas sa araw na ito, Panginoon. We praise you, Panginoon, sa lahat po ng mga mabubuting yung gawa, Panginoon. Sa kabila po ng mga pagkukulang namin sa inyo, Panginoon, patuloy niyo po kaming minamahal, Lord God. Patuloy niyo po kaming binibless, Panginoon. At patuloy niyo po ipinaparana sa amin ang pagmamahal niyo po na walang kapantay. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw po, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, na patuloy po na pag-share po ng inyong mga salita, Panginoon, upang ang lahat po ng mga kapatiran, malayo man po sa amin or malayo, ay makakapakinig po ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, Panginoon, tulungan mo po ang inyong lingkod, Panginoon, na makapag-explain na maayos, Panginoon, ang inyong mga salita, Lord God, na I am able to share po what my truly heart speaks po for you, Lord God. Na Panginoon, kayo po ang mapagpurihan, may taas po, Panginoon, dahil karapat-dapat lamang po na kayo ay may taas, Panginoon. At naway lahat po ng aral, Panginoon, na may share ko, Panginoon, ay magamit po ng mga taong makakapakinig, Panginoon, at naway ma-inspire din po sila, Lord God, na sumunod po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo lamang po ang tinataas namin, Panginoon, sa pinakamataas na papurit at salamat sa pangalan ng Iyong ko, si Jesus. Amen. Amen. Ayan, Lord God. Muli, ang ating topic po is the reasons that made me decide to follow Jesus. Yes, siyempre po lahat naman po tayo, mga kapatid, ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit nga ba patuloy po tayong naglilingkod sa Lord, patuloy po tayong sumusunod sa Panginoon. And isa sa pinaka-reason ko po talaga ay gusto ko pong mapalapit kay Lord, kaya muli akong bumalik. Sa mga nakakaalam po before, ano na rin po ako, sa Sunday school, and mula nga nang na-busy from college hanggang mag-asawa ako, ay hindi na nga po ako nakabalik. And then, 3 years, after 3 years, ayan, 3 years na rin po ako simula nung muli kong tanggapin si Lord sa buhay ko. And nagpapasalamat po ako kasi alam nyo po yun, nakabalik po ako kasi marami rin naman pong hindi na nakakabalik, pero si Lord naman, wala naman siyang pinipili. Kahit nagkasala tayo, kahit may mga pagkukulang tayo, patuloy niya pa rin tayong tatanggapin. Ayun po. And ayun nga, yung reason ko po is mas makakilala po or mapalalim ang pagkilala ko sa Lord God. And ang pagiging follower po ni kay Jesus or believer, hindi po talaga napakadali. Hindi po yan yung porket naglilingkod ka kay Lord or believer ka ni Lord, pagpapalain ka na rin palagi. Sometimes nga po, kung kailan ka po mas pumapalapit sa Panginoon, mas marami pa nga pong pagsusubok po na dumadating sa mga buhay natin. Kasi nga po, ang kalaban gusto niya pong maagaw po tayo kay Lord. Gawa ng kung tayo ay mas lumalalim po sa Panginoon, syempre gagawa po siya ng mga way para mapalayo tayo sa Panginoon. Kaya marami po talagang pagsubok ang darating sa buhay natin na minsan talagang nagiging way para ho
maano po tayo, maligaw or bigla nating makalimutan yung Lord while habang nasa journey po tayo ng pagkakakilala sa Kanya. And siguro ina-allow ng Lord yon or ng kalaban, ginagawa niya yon para matest kung gaano nga ba talaga yung faith natin, kung gaano nga ba talaga ang pagtitiwala natin sa Panginoon. And kahit naman na maraming pagsubok na dumadating sa mga buhay natin, kahit Christian ka man, believer ka man or hindi, si Lord naman never niya tayong iniwan. Habang nasa journey po tayo, nasa process po tayo ng mga pagsubok natin, si Lord hindi tayo pinabayaan, hindi niya tayo hahayaang mag-isa. 'Di ba? Lord God will fight for us no matter what. Ginagawa niya lang yun siguro para mas makita kung totoo nga ba ang pagtitiwala natin sa Kanya. And every time po na pag may mga ganitong challenges or tasks, sumasagi sa isipan ko yung story po ni Noah and the Ark. Ayan, na grabe po yung pagtitiwala ni Noah kay Lord God. 'Di ba ho, na pinagawa si Noah ng napakalaking barko na hindi niya alam kung para saan. Pero si Noah hindi nag-hesitate gawin, sundin, ang mga gustong ipagawa ng Lord. Gumawa ka ng ganito, magpasok ka ng mga hayop, sa ganyan. Lahat po ng mga task at sinasabi ng Lord God, si Noah, sinusunod niya lang yun. Walang pag-aalinlangan, basta sinusunod niya lang sa napakahabang panahon na yun. Grabe yung trust na ibinigay ni Noah kay Lord God. And ganoon din naman si God kay Noah. Vice versa. Kaya kung tungkol po sa pagsunod, grabe po, saludo ako kay Noah. Kasi sa napakahabang panahon, tumanda na nga ho siya bago matapos yung napakalaking arko na yun. 'Di ba? Pero patuloy niya pa rin sinusunod yung Panginoon. Pero si Lord God kasi talagang tapat sa kanyang mga pangako. At the end, hindi niya iniwan si Noah, 'di ba? Ang pamilya ni Noah, lahat nasagip. Kumbaga, ang following Jesus is parang sacrifice po. Sakripisyo siya. Na hindi lang basta-basta kailangan i-follow, kailangan mong maglaan ng oras, ng panahon to follow God. Kailangan mong i-let go or i-sacrifice yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, minsan yung mga iniidolo natin, ganyan, mga habit na hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon, mga addiction natin, and letting go of them para ma-devote natin yung sarili natin para kay God. Parang seloso kasi si God. Gusto niya siya lang. Ganyan. Syempre, paano nga naman tayo makakapaglingkod sa isa kung may pinaglilingkuran pa tayong isa, 'di ba? Gusto ng Lord nakafocus tayo for Him. And kailangan po when following Jesus, kailangan nga po mayroon tayong time, effort para kilalanin siya. Mag-devote po tayo, i-devote natin yung sarili natin, ilaan natin yung sarili natin kay God. And sabi po nga dito sa may Luke 9 verse 23, then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. And sa Tagalog naman po na salin, wait lang po. Ayan ang sabi po dito, ayan, sapagkat sino man at sinabi niya sa kanyang lahat, kung ang sino mang tao ay susunod sa akin, ay hayaan siyang itatuwa ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat sino man ang magliligtas sa kanyang buhay, ay iwawala ito. Datapwat sino man ang iwawala ang kanyang buhay alang-alang sa akin, ay siya ring maililigtas nito. Sapagkat ano ba ang mapapakinabangan ng isang tao kung makamtam niya ang buong sanlibutan at maiwala ang kanyang sarili o maipahamak? Sapagkat sino man ang magmamakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay ikakahiya rin siya ng anak ng tao kapag siya ay dumating sa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kanyang ama at sa mga banal na anghel.
To follow Jesus is to sacrifice. Ayan, sabi nga po, diba, dito sa Luke 9, verse 23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me. Ayan, take up his cross daily. Papasanin po natin araw-araw yung krus habang sinusunod natin yung Lord God. Hindi basta-basta yung cross na sinasabi dito. Hindi yan 1 kilo lang cross like yung binitbit ng God. Ibig sabihin mabigat. Ibig sabihin kailangan natin ng lakas, kailangan natin ng tatag. While following Jesus, ayun yung ibig sabihin na hindi po basta-basta ang pagsunod sa God. Kailangan po natin yan ng talagang matatag po tayo. Kasi while following Jesus, marami po tayong makakasalubong na mga pagsusubok na magiging way para hindi natin ituloy yung journey natin o hindi natin ituloy yung paglalakbay natin tungo kay Lord o hindi natin ituloy yung naumpisahan natin na paglilingkod sa Lord God kasi nga sinubok na tayo ng mga pagsubok habang nasa daan tayo. Kaya sabi ni God, ayan, kailangan po nating bitbitin yung cross araw-araw na hindi basta-basta cross. Hindi siya basta-bastang klaseng cross lang. Ang ibig sabihin nun, grabe, kailangan nating mag-sacrifice. Kaya po, ang masasabi ko lang, to follow Jesus po is really a sacrifice, pero worth it at the end. 'Di ba? Kasi nga naman, kahit po mahirap maglingkod sa Lord God, mahirap magkarelasyon sa Panginoon, mahirap kilalanin siya, mahirap siyang paglikuran. Napakabuti niya kasi at the end of the day, siya pa rin po talaga yung malalapitan natin. At the end of the day, worth it ang lahat ng sakripisyo natin to follow Him. Kasi hindi naman niya tayo bibitawan habang nasa journey po tayo ng lalakbay patungo sa pagkilala sa Kanya, patungo sa paglilingkod sa Kanya. Sasamahan niya tayo. Ever since naman, hindi niya tayo iiwanan mula from the beginning until now. Ayan. Siguro nasa sa atin lang, individual, kung paano po natin makikita kung gaano tayo mahal ng Lord God. Ayan, right now, ayan, maraming pagsusubok man sa aming pamilya. I know na lahat po ng mga pinagdadaanan po namin ngayon, lahat po ng mga pagsubok po na dumadating sa family ko, ayan, alam ko na may patutunguhan yun at worth it din, and I know na si God na kasama niya kami sa mga pagsubok na ito. Napapagalingin niya po si Papa Niknok na patuloy niya pong palalakasin at we pray na kung pagsubok man ito sa amin, kung mas sinusubok po kung gaano niya ako, kung ano yung faith, kung gaano kalalim yung faith ko kay God, alam ko, ayan, na hindi ako bibiguin ng God. Kasi siya si God, ayan, siya ang healer po, ang dakilang kagalingan po ng lahat, ang miracle worker. Ayan, sa kabila ng mga wala ng pag-asa, I know na God will never let us feel, alam nyo yun, magsasuccess po kami kasi si God siya. Sa lahat po ng fighters, si God yung pinakadakila. Sa lahat ng manggagamot, siya po ang pinakamagaling. Yan, nagpapasalamat po ako kay God kasi I know na mas pinatatag niya kami sa kabila ng mga ito. And we thank God for everything. And I know to follow God is not easy but worth it after all. And sa mga taong sinusubok po ngayon, while alam niyo yun, habang naglilingkod sa Panginoon, magpakatatag po tayong lahat kasi
At the end, makikita po natin na lahat po ng journey, lahat po ng pagsubok na ito ay nakaplan po ni Lord para din po sa atin yan. Maintindihan natin, for now, hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ito for some reasons, but at the end, maintindihan natin na ginagawa ng Lord God to para mas maging malakas pa tayo. Ginagawa ng Lord God to para makita kung gaano natin siya pinagkakatiwalaan, kung gaano tayo nagbibigay sa Kanya ng trust, na we believe in Him, na He is the Father, He is the Lord of all Lords. Ayan. Yun lamang po, and I hope lahat po ng may mga kasakitan, may mga nararamdaman, may mga pagsubok pong dumarating sa inyong mga buhay, ayan, lagi lang po nating pagkatiwalaan yung Lord God. Huwag po tayong susuko. Kung tayo man ngayon ay naglilingkod sa Lord God, ayan, patuloy po natin siyang paglingkuran kahit sa mga panahong mahirap. Ayan, patuloy po natin pasanin yung cross sa araw-araw habang kinikilala po natin, habang pinaglilingkuran natin ang God. And after all of that, worth it naman po lahat yan, kasi pagtatanggupin tayo ng Panginoon. Ayun lamang po, and ayan, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin muli. Hallelujah, Father, Lord God. Ayan, pumikit po tayo at sabay-sabay tayo manalangin. Hallelujah, Father. Ayan, we pray, Lord God. Thank you so much, Panginoon, na mas pinapatatag niyo po kami sa lahat ng mga problemang binibigay niyo sa amin. And I know, kahit na, Panginoon, inaalaw niyo lahat ng problems po na dumarating sa aming mga buhay, hindi niyo naman kami binibitawan, Panginoon. Nasa tabi niyo lang kami, nasa journey po, kasama niyo po kami sa journey namin, sa pagtahak ng mga problems na yon. And mapagtatanggutayan po namin yon, Panginoon, kasi kasama ka nga po namin. Thank you, Lord God, for letting us na ma-experience po itong mga pagsubok na ito. Not for us to give pain, but for us to learn, Panginoon, na to trust you. Matutunan po namin kung paano magtiwala po, Panginoon, sa inyong mga gawa. Matutunan po namin, Panginoon, na mahalin kayo, Panginoon. Naibigay po ang 100% na pagtitiwala namin sa inyo, Panginoon, kasi kayo naman po ay tapat sa inyong mga pangako, Panginoon. We pray, Panginoon, sa lahat po ng may mga kasakitan ngayon, Panginoon, yakapin mo po sila, Lord God. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na mas bigyan po ng pag-asa ang kanilang mga puso, Panginoon, na gagaling sila, Lord God. At kung ano pang nangyayari sa bansang ito, Panginoon, Lord God, heal our Lord. Heal our world, God. Masyado nang magulo ang mundo, Panginoon. Please, maging maayos po sana. Maging mapayapa po ang bawat isa, Panginoon. Ayan, sa mga kapatiran ko, Panginoon, na nakakapakinig, Panginoon. Ayan. Lagi niyo po silang gagabayan, Panginoon, at bless, Panginoon. Patnubayan niyo po sila, Panginoon, at ilayo po sa mga kapahamakan, Lord God. Ayun lamang po, at tinataas ko po ang pinakamataas na papuri pasasalamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen. 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 Ayan. Maraming salamat po. Ayan. I hope po na na-bless po kayo. And yun lamang po. And maraming salamat po uli. Thank you so much po. God bless everyone.